Sa madidilim na sulok ng kagubatan at sa mga liblib na daan ng kanayunan, may isang tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi, ang mahinang iyak ng isang sanggol. Sa unang dinig, ito'y parang ordinaryong tinig ng isang nawawalang bata. Ngunit sa bawat hakbang ng taong sumusunod sa tunog, lalong lumalalim ang kadiliman at lalong bumibigat ang hangin. Sa pagitan ng mga punong anino at hamog ng hating gabi, isinisilang ang takot na matagal nang sinasalaysay ng matatanda, ang nilalang na nag-aanyong sanggol, ngunit hindi kailanman naging tao. Dito nagsisimula ang alamat ng tiyanak. Sa ilalim ng kanyang mapanlinlang na anyo ng inosenteng sanggol, nagkukubli ang isang nilalang na isinilang mula sa sumpa at kadiliman. Ang tiyanak ay maliit sa tangkad ngunit hitik sa bangis. Ang kanyang balat ay tila namumulang abo, parang laman na matagal nang hindi na sinaga ng araw. Ang kanyang mga mata ay bilog at nag-aapoy sa dilaw na liwanag. Ang mga ngipin ay matutulis na parang sa mabangis na hayop. At ang kanyang mga kamay ay may mahahabang kuko na handang dumagit. Sa kanyang iyak, nagmumula ang panlilinlang. Sa kanyang kilos, ang kamatayan. Maraming naglakas loob na sundan ang iyak sa pag-aakalang may sanggol na naligaw sa gubat. Ang ilan ay magsasakang pauwi na mula sa bukid. Ang iba'y manlalakbay na napahiwalay sa kanilang dinaanan. Sa bawat taong lumalapit, lalo pang lumalakas ang iyak. Lalong nagiging totoo ang hibo ng kawalan. Hanggang sa biglang mawala ang tunog. At sa isang iglap, ang pangakong buhay ay nagiging hagupit ng kamatayan. Sa umaga, may nawawala. Sa gabi, may panibagong iyak na maririnig. Nang dumami ang mga pagkawala, napuno ng takot ang komunidad. Ang mga nakakatanda ay nag-ugat sa sinaunang paniniwala at doon nila tinukoy ang nilalang na sanhi ng lahat, ang tiyanak. Nagtipon ang matatapang na lalaki, tangan ang mga sulo at talim. Alam nila na ang halimaw ay hindi tinatablan ng karaniwang lakas, kundi ng talino at pagkakaisa. Sa gabing pinakamatindi ang iyak, sinundan nila ang tunog patungo sa pinakadulo ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nasilayan nila ang tunay na anyo ng halimaw. Sa sandaling iyon, nabasag ang ilusyon ng sanggol. Lumitaw ang tiyanak bilang nilalang ng dilim. Umiiyak, pumapalahaw, hindi na nagtatago. Sa huling sandali ng kanyang pananakot, gumalaw ang lakas ng mga taong matagal ng biktima ng kanyang panlilinlang. Nang magbukang liwayway, ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ang iyak ay nawala, ngunit ang alaala ng takot ay mananatili sa loob ng bawat puso. Hanggang sa mga panahong ito, sinasabing bumabalik pa rin ang iyak ng tiyanak sa mga pok na nililimot ang pag-iingat. Sa bawat madilim na daan at sa bawat gubat na hindi ginagalang, may paalala ang gabi. Ang alamat na ito ay hindi lamang kwento ng halimaw, kundi kwento ng babala, na hindi lahat ng umiiyak ay nangangailangan ng saklolo, at hindi lahat ng mukhang inosente ay walang panganib. Sa katahimikan ng dilim,
ang tiyanak ay nananatiling anino ng takot sa kamalayan ng bayan. Sa bawat madilim na kalsada at sa bawat kagubatang nilalamon ng anino, patuloy na umiikot ang babala ng tiyanak. Ang alamat na ito ay hindi lamang kwento ng halimaw, kundi paalala ng pag-iingat sa dilim at sa mga anyong mapanlinlang. Sa ating paglalakbay sa mundo ng mga alamat at nilalang ng Pilipinas, naway maging gabay ang takot upang mas pahalagahan ang liwanag. Hanggang sa susunod na kwento ng hiwaga at katatakutan, manatiling ligtas sa pagitan ng anino at liwanag.